Makers Association. So dito po yung kasla sa sa aming land. So bawat grupo po mayroon po tayong team. Ito naman yung Sandcastle Association po. Ito po ay every afternoon yan, happy hour. Kasi yung ceiling boat natin walang sakay. Tapos hapon na wala pa rin sakay. Mga kaisla, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kaisla, nandito po tayo sa Malay College po. Dito po mismo sa mainland. So tayo po ay in-invite tayo ng Malay na magparit sa Malay Day. So kayo mga kaisla, lahat po ay mga association na sa Boracay po. Invited po na para magparit po at i-celebrate yung Malay Day. So tayo po ay mga kaisla, tayo po ay isang association ng Sandcastle. Tapos yung iba po ay iba-iba. So ang ating grupo ay doon. So ito po kasi po mga kaisla, every year po ay nasi-celebrate na Malay Day na lahat po ng association mula sa LGU pababa hanggang sa association po ay mandatory po na every year yung ginagawa to na magparade po sa Malay Day. So every year po ito nasi-celebrate. So dito po kami nag-symbol. So maya-maya po madami to. So ito yung aming association na grupo. Boracay Sandcastle Makers Association. Ito naman mga kaisla yung association ng ceiling boat. So maya-maya po ay kadami itong mga lahat ng association mag-join na para mag-parade po. Dito po ay Malay College.
So dito po yung guys la sa ano sa Minlan. Kasi yung Malay po kasi yung Malay po kasi na inasakupan niya na pati yung Boracay po ay yun po kasama doon sa isang Malay municipality po. So ngayon mga kaisla, yung symbol namin dito tapos magparid kami papunta doon sa Malay pa. Doon yun. Siguro mga 20 minutes yung lalakarin namin mamaya. So mamaya po mga kaisla, marami po ito. So dito yung symbol namin sa gitna. Medyo mainit kasi mga kaisla. So dito kami na tago muna sa makilimlim na kahoy. So ito po yung tabi ko. Association po ito ng sailing boat. So mga kaisla, so tayo po ay mag-start na mag-parade papuntang Malay. Ito po ay yung lugar na to, sa Malay College po ito. So yung hometown ng Malay, doon po sa unahan pa. So mga 20 minutes yung lalakarin na namin. So mga kaisla, lahat po nito ng mga tao ng association, yung hanap buhay po nila ay doon po sa Boracay. Lahat po kami ng association, talagang hanap buhay namin doon mismo sa Boracay, nakapis po. Yung nauna po mga kaisla, yung nauna doon mula sa Marines po, sa PNP din, staff ng mga LGU. Pagtapos sa LGU mga kaisla, association naman ang susunod po. So marami ito mga kaisla, ang daming association po. Ikaw, balos boss. Labag. Ay, balabag. Ay, panero. Ayan. Ito yung akin. Ito mga kaisla, Malay Municipal Hospital po. Yun. Yung mga kaisla. So bawat grupo po mayroon po tayong team. Ito naman yung Sandcastle Association po. Ito po yung aming association. So yun mga grupo. Yung iba hindi pa dumating.
Ay, yung sakit pala ko nina pigti. Ay, galo po ba? Tayo, Lin, maparig. Si ano malagay sa pupunta siya. So, yun mga kaisla. Mula doon po, paikot. Doon yung dulo. Tapos paikot. Kasi doon tayo papunta mga kaisla. Papuntang Malay po. Yun po yung banwa ng Malay po. Dito yung pila namin. Yung pila namin ang haba. So number 21 kami. Sa osisisyon sa likod. So tayo ikot mga kaisla. Yun, tayo pa ay pupunta ng Malay. Doon kasi yung hometown ng Malay mga kaisla. Mga kaisla. So nandito na po tayo. Nagparito po tayo. Ito yung kasamahan namin. No? Hello po, Pinay Boracay. So Pinay Boracay pa mga kaisla. Marami kami. Okay lang yan, kahit 5. So yun mga kaisla. Halos lahat ng asosisyon sa buong Malay po ay nagparid. So ito mga kaisla. So traffic na po. Balon. Pa ng parit. So traffic. So ito mga guys, papunta tong Malay. Kasi yung pool naman doon sa Malay College po, sa school po yun ng Malay College. Okay sila. So nandito na tayo sa sa papuntang simbahan po. So mag-pray muna tayo mga kaisla para maganda yung flow ng buhay natin. Ito mga kaisla. So marami pang binibenta din ng kakanin. Ay ba mga kaisla, ilinggo. So ma-pray muna tayo.
Umpisa na po yung misa mga kaisla. So tayo pa ay papunta ng dagat po. Ito kasi mga kaisla, yung simbahan malapit lang. Kasi tuwing pa-vlog ko, so malapit lang kaya masakit lang tayo. No? So yun mga kaisla. So nandito na po tayo sa palabas papuntang grotto po. So try naman natin mag-vlog ng afternoon mga kaisla. Kanina po kasi umaga nag-attend tayo ng ng parade dun sa Malay. So hindi ko na kunan yung buong pagparade po mga kaisla kasi yun nga busy na. So doon lang po kami sa Malay College yung nakakuha ako ng video. Kasi pag papunta ng Malay na po mga kaisla, busy na kaya hindi ako nakakuha. So maganda pa rin yun mga kaisla. At least mayroon tayong panoorin po.
So yun mga kaisla, tayo po ay sa White Beach na naman ng Station 1. So ngayon mga kaisla, ang dagat po ay super linis. Kung wala pong habagat na malakas na hangin, ay malinis po yung isla. Tsaka yun po ay lalong pumuputi yung ano, yung buhangin. Kasi po yung after ng habagat po, parang nilinisan ng tubig yung buhangin. Kasi yun nga, parang kinigiling niya sa ilalim, tapos yung mga dumi-dumi, pinapaakyat niya doon, o tapos na, parang natutunaw siya. Tapos after ng habagat mga kaisla, tingnan niyo yung buhangin, puting-puti. Saka parang pulbos siya. So yan po yung yung sitwasyon ng habagat dito. Nagpaputi din po siya ng buhangin, kasi nga yung parang kalawang-kalawang doon sa buhangin, tinatanggal, parang binabrush ng tubig. So yung habagat kasi mga kaisla, pag malakas talaga, yun po ay sumasama yung mga dumi, plastic, damo. Yung mga damo po ay napuputol yun sa gitna, tapos papunta dito. So yung plastic na yon, galing naman baha yun. So, tingnan mo mga kaisla, ang ganda ng tubig. Kasi po ay habagat, kalmang-kalma. Pero next week, yung darating naman ulit ng habagat. Kaya mga kaisla. Diba mga kaisla? Ang ganda ng buhangin. Super linis po. So ngayon mga kaisla, yung weather natin makulimlim po. Na parang uulan. Pero parang lalabas yung sunset mamaya. Tingnan lang natin mamaya mga kaisla. So walang bakas po yung buhangin na may mga damo, wala po. Puro buhangin yan. So yung umaga kasi mga kaisla, saka yung hapon, kakaiba po. Pag umaga po kasi high tide. Tignan mga kaisla, diba? Ang layo. So ngayon po ay low tide na. Low tide na po. Asan po yung sandcastle dito? Ay ma'am, sorry po ba? Wait lang mga kaisla.
Yan kasi mga kaisla. Mayroon po na turista nagtatanong kung mayroon siyang castle. So, ngayon po kasi nga araw mga kaisla, napalit kami kanina. So, dalawang area lang yung mayroon kaming siyang castle po. Kasi yung pagod na yung mga member natin sa parade kanina umaga. So, dalawa lang yung Sun Castle, Bimol at Vans po. So, bukas po ay normal naman yung ano natin, operation sa Sun Castle po. Kasi mga kaisla, pag wala kasi Sun Castle, lahat ng turista parang gusto nila mapapicture doon na mayroong Boracay na Sun Castle po. Kasi yun po ay number 1 din na souvenir nila. Na napatunayan po na nakapunta sila ng Boracay po. Kasi po yung Sun Castle, pag wala silang Sun Castle picture, parang kulang daw yung bakasyon nila. Kasi wala daw souvenir. Kasi iba kasi mga kaisla, yung mga puti, bumibili sila ng mga pictures ng Boracay. So yan po binibili nila para isouvenir sa kanilang mga kaibigan pag balik nila. Mga kaisla, kasi itong bar na to, maliit lang yung bar nito eh. Tapos ang lakas ng sounds. Yan po. Ito po ay every afternoon yan, happy hour. Yung ginagawa yung mga kaisla, happy hour. So maganda kasi dyan mag happy hour mga kaisla. Kitang-kita yung sunset. Sa inyo nga lang, medyo pag siguro mga 50 ng tao puno na kasi maliit lang naman bar na yan. Tapos minsan po customer nila mga 10, 8, pero hindi naman sila dadami ng ganun. Pero kasi papalit-palit sila ng mga turista na halimbawa kung mayroong nagbabar dyan tapos nagiinuman, kasi hindi rin sila sumabay kasi yun nga masikip yung area. Pero malakas yung yan, yung sound. So ito kasi mga kaisla, pag kulimlim yung panahon natin, tapos maganda yung dagat, marami po naliligo. Tapos po ay kalmado yung yung dagat. Kaya gustong-gusto ng mga turista natin yan na maligo. Nakarang araw kasi mga kaisla, malakas yung alon, tapos no swimming pa. Lahat po ng turista, puro lantor yung ginagawa po. Tapos, hindi naman dito mga kaisla yung talagang no swimming dito. Tapos sa kabilang area po na katulad ng Pukabit, Silig-Iligan po, pwede doon maligo. Yun nga lang, kasi malayo ang mga kaisla. So, kailangan po ay kukuha ka ng sasakyan para makapunta doon. Katulad ng e-trike po. Tapos, rirenta ka ng mga van, multi-cab, para makapunta din mga kaisla. Doon kasi yung yung allowed yung maligo kasi doon nga tahimik. So nakarang araw nakapag-vlog tayo doon. Doon marami nag-highland hopping. So ngayon po ay kalmado. Mga 1 week pa ganito mga kaisla, 1 week po. Sunod na araw dagat naman na. Mayroon po kasi dito mga kaisla nag-games, naglalaro. Itlog. Hello. Sali din.
Yan mga guys, nakigames po kasi. Gusto mo ba sa side natin? Nandito yun. Dito. Slalom lumayan. Yan o. Sa side natin. Ayun bro. So, ayun o. Wala. Yung company na Tower Tours mga kaisla, nag-games. Siguro ay ano nila, team building po. Get my shovel. Come on. Give me my shovel. Kaya mo nga yun eh. Hindi din lang kayo. Yan naman mga kaisla. Kita mo talaga na mahina yung turista natin. Yan nga ay kasi yung ceiling boat natin walang sakay. Tapos hapon na wala pa rin sakay. Kasi yun nga ay medyo mahina na yung turista natin. Kasi off season na, tapos bukas may pasok na mga kaisla. Kaya mapansin mo mga kaisla na wala na halos mga bata dito ng Tularo kasi yun nga karamihan mga estudyante na papasok bukas. So mayroon po dito na sandcastle mga kaisla. Dalawa lang po kasi yung sandcastle ngayon. Dito lang sa tapat ng sandbar tsaka sa Dimol po.
mga kaslaw. Yung puno ng niyog. Daming buhangin nakuha. Tsaka mapansin mo mga kaisla, yung buhangin nagpantay. Pumantay po at saka biglang bumabaw doon. Kaya nga, kasi yung buhangin nanggaling dito to. Tapos dadali lang yan dyan. Kasi pabalik-balik yung mga kaisla, yung buhangin na yan. Abaga, tamiyan, pabalik-balik lang po yan. So dito na po tayo mga kaisla sa Hinang San. Sa Hinang Crystal po. Sa Hinang Crystal Sands po mga kaisla. Ito pong Hinang mga kaisla. Yung bedspread nila. Hapon na lang nila nilalagay yung nangyayari po ay high tide. Hindi sila makalagay ng bedspread. So ngayon po ay low tide na. So mayroon na silang bedspread. Hindi katulad sa isang Hinan doon na Hinan Regency. Mahaba yung ano doon. Mahaba yung bedspread nila. Ang dami. Ako daw mag-campaign. Malapit na po tayo mga kaisla sa, sa Dimol. Kita pa kasi mga kaisla sa Dimol na to. Araw-araw dito po yung maraming tao.
Kasi ito po yung sentro ng ng area ng Dimol. Dito lahat mayroon. Katulad na gusto mong kumain, bumili ng souvenir. Tapos dito yung marami ring marami din yung ATM na gusto yung po mag-withdraw. Mayroon dito yung mga bangko. Dito sa Dimol, maraming ATM po. So sakaling gusto nyo mag-withdraw po, dito sa Dimol maraming ATM machine. 시원한 멍멍이 힘드는 거예요. 그거 힘들게 하는 거예요. So nandito na po tayo sa Dimol mga kaisla. Minsan, so yun na rin.
Ito yung mga kaisla, nakuha ng ng tubig ko. Hanggang baywang yung kinuha yung yung buhangin.
Mga kaisla, itong part na to ng area na malapit sa Macdo, yun yung pinasukan natin na maraming in-hotel dyan. So medyo madami dito rin lokal na naliligo mga kaisla. Pero hindi katulad ng ng La Carmila kasi doon po ay maraming hotel din doon. Doon talaga maraming lokal na turista natin mga kaisla kaysa sa dito. Pag sa Dimol po kasi yun halo-halo kasi po ay dyan sila nag-walk para maligo dyan. Ayan mga kaisla, mataas pa yung araw. So 5 o'clock pa lang. Mataas pa. So mga paunti-unti makasla yung mga turista natin papunta ng dagat na. Dahil pa hindi na mainit masyado. So mga kaisla, nandito na po tayo sa sa Hinan Regency po.
So dito po ay madami na rin tao na naliligo. Yan mga kaisla, medyo mainit pa. 5:15 pa lang mga kaisla. So mainit pa. Kaya na makalimlim ngayon, lumabas yung araw. Hindi nga ito mga kaisla. Medyo madami-dami yung tao. Yun nga po, pag once yung sunset na, lahat ng tao lumalabas papuntang dagat para makakita nila yung sunset. Yung sunset kasi natin mga kaisla, nakakaiba. Pag maganda lang yung weather. So nandito po tayo mga kaisla sa tapat ng Coast. Medyo malapit na po tayo sa Inan na farm po.
So mga kaisla, ang weather po natin ngayon ay hanggang almost 1 week pa po yung magandang weather natin. Hindi po masyadong malakas yung habagat po. So, ganito lang po siya, yung weather natin. Na may habagat po pero hindi maalon. Kung sino man po yung may plano na pumunta dito sa isla ng Boracay. So yung weather po natin na maganda pa rin po na almost 1 week. Wala pong lakas ng habagat. So normal lang po siya. Ganito pa rin yung dagat natin next week. So hindi natin alam kasi medyo makulimlim po siya. So minsan kasi mga isla, pag habagat season, ay kulimlim. Pagtapos ng kulimlim, mga 2 oras, 1 oras, minute. So yun nga, yun yung kanina nga nangyari po mga isla. Nung unang baba natin sa grotto, ano po, makulimlim. So ngayon po ay uminit. So pag tuloy-tuloy yung init ng mga kaisla, so yung sunset po ay maganda mamaya. So nandito po tayo mga kaisla sa tapat ng Hinan Palm. Ito. Tapos sa unahan po yan ay La Carmila na. Ang dami naliligo mga kaisla. Trip talaga sa dagat eh.
So karami lang tayo mga kaisla. Mga kaisla, maganda po kasi maglakad dito sa tabi ng tubig, no? Lalo pa yung maghapon. Maganda po maglakad po mga kaisla. Tapos pag gusto mong maglakad mga kaisla, halimbawa gusto mo talaga malakad na mula point to point po, mula station 3 hanggang station 1. Siguro mga isang oras kalahati yung lalakarin po mga kaisla. Kaya medyo malayo yung mga kaisla. Pero may enjoy mo talaga pag-watch yung lakarin mo mga kaisla. Meron po kasi nagkakaya mga kaisla. So malapit na po tayo mga kaisla sa sa Bihapo. So sa Bihapo kasi mga kaisla, mayroon po mamaya mga fire guns mula ng 7 o'clock to 10 o'clock in the evening po mga kaisla.
So maganda yung mga kaisla magpunta dyan. So marami po kasi mga pagkain yan na mga semi-restaurant by paluto po. Ito mga kaisla yung piha po. Yan po. Diyan mga kaisla, marami din seafoods na mapapaluto ka po ay pwede din. So marami dyan, mga mura din yung mga kaisla. So dito kasi part ng sa Station 3, so medyo mura yun nga kasi gawa ng hindi halos matao dito minsan. So yung matao po talaga doon sa Dimol, doon yung spot talaga ng mga turista natin na pinapuntahan lagi. So ito kasi mga kaisla, medyo malayo sa mga ibang mga hotel. Kasi parang mga 100 meters ata yung layo niyan sa mga hotel. So talagang sadyain mong pumunta dyan. Kasi minsan kasi mga kaisla, so yung turista natin na gusto nila manood ng fire dance. So dito po ay mag-start sila ng 7 o'clock hanggang 10 o'clock po ng gabi. So mayroon dyan ng fire dance. So yun mga kaisla, hanggang dito na lang po. So maraming salamat po sa panonood mga kaisla. Bye bye.